treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats. Well, meron tayong natanggap dito na padalang treasure signs. At atin na ito isa-isahin pag tingin muna. Ito. So, dito sa picture na ito ay meron tayong makikitang mga patterns. Okay, so straight and hindi pa natin tiyak ito kung man-made o nature. So meron siyang mga indicator ng mga kahon-kahon, box shape. Merong indicator na may mga kahon-kahon. So dito sa unahan, napansin natin bakit parang may ito, ang dami-dami diyan. At kung ito ay sadyang nilagay diyan ng mga tao noon, pwedeng may hinukay sila na malalim. At itong mga bato na nandiyan ito, ay pwedeng galing yan sa loob ng kanilang hinukay na tunnel. Example, ito yung hinukay na tunnel. Yung mga nakuha dito na mga bato ay inilabas, kaya nagkaroon siya ng pile of boulders sa ibabaw. Kaya ito yon. So itong dito, i-test nyo muna ito mga kababayan, ka-TH, kung simento ba yan. Okay, pag test ng simento ay limonsito lang gamitin nyo. Huwag kayong gumamit ng muriatic kasi kukulo talaga. Bubula ang muriatic kahit saan nyo ipatulo yun. Basta't bato o simento bubula. Pero ang limonsito ay hindi talaga yan bumubula sa bato. Sa simento lamang. So lemonsito lang. Kumuha kayo dito ng malinis na tipak and then pigaan nyo ng lemonsito. Kapag bubula, so pwedeng simento ito at pwedeng ito'y takip kasi malapad siya. At pwede itong mga boulders dito ay galing to sa ilalim nito. Ilalim nitong malapad dito na parang simento. So ito, ang dami-dami diyan, oh. 'Di ba? Parang galing sa ilalim ng lupa 'yan. Ngayon, tingnan pa natin ang ibang picture. Parang katulad din ng ito nga. Ganun pa rin siya. Okay, so wala pa tayong masyadong nakitang pattern kundi itong mga square. Dito sa kabila. Ito na. Dito natin makikita, oh. Mayroong man-made na shape dito. Itong mga ganito na parang square-square, pwedeng natural pattern lang yan. Gawa ng ulan, ng panahon, withering. Pero itong dito, napansin nyo ba to? Ito, sinadya to eh. Ito, nagaganyan, no? Nakaganito. Ayan, sinadya yan eh. So yan yung man-made pattern na nariyan na nakatago sa mga natural pattern. So mahirap talaga siya makitang man-made kasi nahalo siya sa natural na mga patterns eh. Kaya yan, pabilog means treasure under. Okay, kaya pwedeng simento nga ito at sa ilalim nito ang merong item diyan. Kasi sa itaas nito mga boulders, di ba? Saan magaling yung mga boulders? Ang dami-dami. So pwedeng galing yan diyan sa hukay noon. And then pagkatapos siniminto ang ibabaw at ganyan yung itsura ngayon. At pwedeng man-made din itong mga pattern na narito. Pero one thing for sure, itong dito talaga. Kulayan natin na ng green. Ito, ayan o. Nakaganyan siya o green. Green tayo para makita nyo. Parang nakaganyan eh. Ayan, ano sa tingin nyo?
Kayo na lang mga kapatid diyan. Kayo na lang ang titingin nito kung ito ba talaga ay pabilog na ganyan. So yan ay treasure under. Ngayon, ang unang gawin nyo ay umikot kayo ng 30 meters at sa layo na yon, palibot na ikot. Maghanap kayo ng mga bato na ganito ang pattern. Na malapad din siya at ganito ang pattern niya. Parang ganito talaga. At kapag may makita kayo dyan na marami, hindi lang isa, hindi lang dalawa, sa palibot na ganyan, so ibig sabihin ay hindi ito treasure marker. Ito ay talagang gawa ng kalikasan or nature's pattern. Kaya sa pupunta ka nito sa itaas or sa baba nito, kapag mayroong ganitong makitang mga ganitong pattern na itsura, so ibig sabihin hindi ito man-made. Pwedeng kalikasan lang talaga. Okay, pero meron kasi tayong nakita dito. Itong dito, di ba? Parang oblong siya itong nakaganito. So yan lang yung nakita kong man-made eh. So kung yan ay gawa ng Hapon, mayroon talagang treasure sa ilalim niyan. Kaya gawin nyo ay kumuha kayo ng inyong dowsing rod or pendulum, i-detect nyo to, or kung meron kayong mga electronics na gagamitan, metal detector, gold detector, scanner, gamitan nyo. At kapag mag-detect itong parte na ito na malakas talaga, ikumpara nyo rin sa kabila. Mag-detect rin kayo sa unahan sa itong detection ng lupa, kasi ang mga lupa ay talaga yan, mineralized. So nagdi-detect ang mga lupa dahil mayroong mga minerals sa lupa at mayroong mga bato na may iron content. Kaya yan, kapag mas malakas ito na detection, itong dito na area, kaysa unahan o sa gilid o sa palibot, kung malakas talaga siya na halos dublihin ang lakas ng unahan, ng gilid, ng likuran, na parte ng lupa dyan, so ibig sabihin mayroong talagang metal na narito or mayroong precious metals dyan kung sobrang lakas ang kanyang detection. Okay, so yan lang aking napansin mga katiat sa inyong marker. Ito ay pwedeng mga ano lang to, natural made, pero pwede ring man-made ito. Pwede rin siyang man-made. Hindi lang natin yan maklaro kasi matagal ng panahon at medyo nagano na siya. So merong ang mga kakaibang pattern. Kaya nga nagsuspetsa tayo na merong treasure. Ayan, at lalo na narito, parang galing sa hukay lang yan, di ba? Ng matagal na panahon. Ayan, so detect nyo itong area dito. Ito lang. Kapag mas malakas siyang kaysa doon sa unahan, or dito, or sa baba, or sa bandang kaliwa, ayan, at kapag mas malakas talaga yan ng detection, yan na yung panahon na i-test dig nyo na. Kasi paano malaman kung may laman kung hindi talaga i-test dig? Ibig sabihin ng test dig ay may limitasyon lang ang lalim. So test dig tayo ng 2 to 3 meters. Yan ang lalim ng mga test dig. Kung wala pang makita sa 2 na man-made na sa 2 meters, walang makitang man-made na bagay, patuloy lang sa 3 meters. At kapag mayroon nang makitang magandang mga signs, sabihin natin bato na may marka or kagamitan ng tao katulad ng basag na buti, basag na plato, at iba pang mga gamit ng Hapon na nakita, yan na yung panahon na magpatuloy na sa malalim. Okay, pero kung walang makita sa 2 to 3 meters na man-made object or signs, ay goodbye na, di ba? Huwag nyo na ipatuloy. Kasi hindi talaga magbaon ng Hapon na walang iiwanan na signs. Kasi yan din yung hahanapin nila kapag mag-retrieve sila. Hahanapin nila yung iniwan nila na signs.
Sabihin natin ang sign ay manika, di ba? Manika na bato. Gawa sa bato na manika. Ibig sabihin ay Golden Buddha, di ba? Buddha shaped na bato. So replika siya ng Buddha. At yun din ang yung hahanapin nila pagbalik. Kasi yun yung iniwan ng kanilang tatay, di ba? Ng mga Hapon noon. Kaya ang bumalik mga anak, naghukay. So sabihin ng tatay na mayroong bato doon na itsurang Buddha. Kapag nakuha nyo yun, magpatuloy na kayo. Yan na yung final marker. So, ganyan nga, meron silang iniiwan na mga signs. Hindi pwedeng wala. Kaya kung sa 3 meters deep na test dig walang makita, ay wag na kayong magpatuloy. Maghanap uli sa palibot ng malakas na detection. Alright, yan lang ang aking maiambag sa inyong mga katiyats, sa inyong nakitang maganda rin na treasure signs or nature pattern. At pray lang sa Lord na sana ay meron ngang nakabaon dyan at ibibigay, di ba? Okay, ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang para palagi kayong updated at para naman lalago din ang ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.